po sa inyong lahat. Ako po si Layden. Member po ako ng GMAD, kung familiar po kayo sa Guardians. Actually, kinakabahan po talaga ako kasi ito yung kauna-unahang pag-attend ko ng rally. OFW po ako sa taong 2014-2016. So, sa panahon po ni Tatay Digong, nung tumakbo po siya po yung binoto namin na presidente. So, sobrang proud po ako na hanggang ngayon po, sinusuportahan ko pa rin po si Tatay Digong. Actually, hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Pero lahat po nang lalabas sa aking bibig, ay ngayon pa lang po pinagpapaumanhin ko dahil ito po ay galing sa aking puso at personal ko po itong opinyon. Pero po bago ang lahat, gusto ko po munang tanungin ng ating mga kapulisan, kumain na po ba kayong lahat? Wala po ba kayong break time? Hindi po ba kayo iniisip ng inyong presidente? Kawawa naman po kayo! Ang inyo pong presidente ay nagpapahinga at may magandang buhay sa palasyo. Habang kayo dito ay nagugutom. May baon po ba kayo? Baka may sobra po tayong pagkain, i-share po natin sa ating mga kapulisan. Dahil yan po ang tinuro ni Tatay Digong, ang mahalin po natin ang ating kapwa, lalong-lalo ng ating mga kapulisan. Okay. Sobrang nanggigil po talaga ako. Yung totoo po, ako po ay single mom. Yung aking anak po ngayon ay mag-isa sa apartment. Iniwan ko po sa Makati. Kasi gustong-gusto ko pong umattend sa rallying ito. Matagal na po ako nag-aabang ng pagtitipon. Subalit, syempre po ako po'y nagtatrabaho. Panggabi po ako, kagabi wala po akong tulog dahil naging ina po ako sa buong araw. Kinausap ko po ang aking anak, ngayon po'y nanonood ng TV. Bibilisan ko lamang po dahil hindi po rin ako pwedeng magtagal. Nanggigigil po ako sa ginawa ni General Torre. Pero ang unang-una ko pong hiling at hinahamon ko si Ginang Claire Castro. Nananawagan ako sa iyo, Ginang Claire. Maawa ka naman at mahiya. Patunayan mo na ang iyong boss ay hindi bangag. Meron po ba ditong doktor? May mga doktor po tayo. Hinahamon ko si General Torre kung sinong doktor ang makakapagpatunay kung anong sakit ng kanyang amo sa pagniwi-ngiwi ng kanyang bibig. Anong klaseng sakit po ang meron ng ating presidente? Walang doktor ang makakapagpatunay dahil alam po ng lahat kung anong nagiging dahilan ng pagniwi-ngiwi niya. Duterte! 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 Gigil na gigil po ako kay Claire Castro, kaya balikan po natin si Claire! Claire Castro, ako po ay walang pinag-aralan sa batas. Pero hinahamong kita, kaya po kitang harapin sa debate. Isang babaeng, kung titingnan ay 16 years old, kaya ko pong labanan sa edad ni Claire Castro, na mukhang 60 na po ba siya? Senior, ilang taon na po ba si Claire Castro? 75! So, salamat po sa pag-i-stay po talaga. Litong-lito na po ako sa mga sasabihin ko sa dami po ng nasa aking isip na nanggigigil po ako sa ating gobyerno. Pero yun lang naman po magpatunay kayo na may sakit po si Presidente Marcos kung bakit po ngingiwi-ngiwi siya. Ang taong natatakot sa hair follicle po ay ang taong alam po natin gumagamit ng droga. Nakakatakot mga kababayan, single mom ako, baka bukas makalawa, damputin na rin po ako, dalhin po ako sa Netherlands. Breadwinner din po ako, ngayon pa lang kayo po ang saksi. Naglakas loob po ako magsalita dahil hindi ko po matim. Nakakasuka ang ginagawa ni Presidente Marcos. Nakakahiya.
lagi nagpapakalat ng fake news. Pero, nakita nyo ba ang mga edited picture ni Lisa? Yung mga panahong umating daw sa Malacanang, walang tenga, walang kamay, walang upuan. Nasaan si Lisa? Wala silang mailabas, hindi ba sila ang fake news? Di ba madali namang mag-live video? Tatahimik naman tayong mga Duterte pag pinakita nila sa isang live interview na nandito si Lisa. Eto po, sorry nakalimutan ko bumalik sa isip ko. Gusto ko pong baguhin at itama. Nung mga panahon pong nangangampanya at nagtiwala si Bibi Sara kay Marcos, pagkatapos niyang ligaw-ligawan, di ba dapat si Sara na lalaban bilang presidente? Niligaw-ligawan po niya, naniwala po tayo. Hindi po ako nakaboto ng panahon yun dahil mas inuna kong trabaho. Pero ikinampanya ko po ang unity. Naalala niyo po ba ang kanta ni Andrew E? Ngayon po, babaguhin natin. I-revive natin dahil po tayo itinraidor ng pangkat ni Marcos. Hindi po ako magaling kumanta pero ang lyrics po dati ni Andrew E, babaguhin natin. Bagong Pilipinas, bangag ang mukha. Walang prinsipyo at walang isang salita. Kaibigan nyo, kaibigan ko, BBS Tinraidor, si Inday Sara. Ulitin po natin. Hindi po ako magaling kumanta ha, pasensya na po kayo. Sabayan niyo po ako. Dahan-dahan lang po. Bagong Pilipinas, bangag ang mukha. Walang isang prinsipyo at walang isang salita. Kaibigan nyo, kaibigan ko, BBM Tinraidor, si Inday Sara. Gusto ko pong makarating kay Andrew E. na yung kanta niya ay binago ko na. Sa magaling po nating mga musician at magaganda ang boses, nawa po'y ganda gawan nyo ng revive song ito, yung lyrics na ginamit po natin. Duterte! 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 Okay! Pasensya na po kayo ha! Ako po ay simpleng tao lamang. Magsasaka po ang aking pamilya sa Quezon Province. Ako po ay nagtatrabaho sa Maynila, binubuhay ko po ang aking anak at sinusuportahan ko po ang aking mga pamilya. So ngayon po ang topic ko dahil ako po ay naging isang OFW dati. Ang OFW po natin na kumikita ang gobyerno ng bilyon-bilyon. Magkano nga po sa isang araw? Ang kinikita sa remittance ng OFW, 43 or 41 billion po ba? Na sinasabi ni Claire Castro na hindi daw kawalan. Pero pagkatapos ng isang araw o dalawa, binabantaan po ang ating mga OFW ang kapal na mukha. Halatang halata si Claire Castro ay para po ring galing po sa mental hospital ata. Napapansin niyo po ba? Pag tinatanong po ang kanyang mga kaalyado ni Marcos, laging mali ang sagot o kaya po nakalimutan ang sasabihin. Lagi na lang po ganun. Ngayon po, nakikita ko po ang ating mga kapulisan ay marami pang kabataan. Hindi ko alam kung kayo bagong graduate lamang. Ako po ay 38 years old, hindi lang po halata. Ako po ay parang 16. Boto po ba kayo? Ako ay parang 16 years old lamang.
Parang Catherine Day na gusto. Okay, sa ating mga kapulisan, nung si Pangulong Duterte ay nasa serbisyo, hindi ko alam kung naranasan nyo ang kanyang pamumuno. Kayo mismo makakapagkumpara sa pamumuno niya ngayon. Duterte! Mga kababayan, Duterte! 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 Okay! Sabayan po natin ang masarap na taingang busina! Duterte! 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 Imagine nyo, nung mga panahong napanood ko po yung video, sinabi ni Marcos sa isang interview, napakayabang ng bangag. Sinabi niya tayo daw ay hindi na tayo under ng jurisdiction ng ICC. Subalit natapwat, anong ginawa niya? Hindi niya kaya ang mga Duterte. Kaya pinalabas niya na ang ICC, Quezon Herodes na ang Interpol daw, ang may gawa ng lahat. Pero may nakita ba kayo kahit isang Interpol nung panahong tinakip si Presidente Duterte? Oh my God! Wala! At ang putang ina! Ginamit! Ang pera ng taong bayan para bigyan ng aeroplano at ipadala sa Netherlands. Si Tatay Digong, tama ba yun? Kaninong aeroplano ang ginamit? Magkano ang binayad? Hindi natin malaman pero alam natin sobrang mahal.